Ha? Binigay ng bata. Para daw kay si Norvin na. Para kay Ready? Makakapasok din. Nakauwi na. si Jason. Jason, ibigay mo po kay ate. Ibigay mo kay ate. Nakalimutan mo yung hindi ko na rin tandaan mo sa magaling na lalaki sa bahay. Ibigay mo kay ate. Baka hinahanap namin. Amen. Kapatid, we will start Alright, amen. Good evening po mga minamahal na kapatid. Amen. Tayo po ay mag-umpisa na sa gawain ng Panginoon sa gabi nito sa ating midweek worship service and prayer meeting. Amen. Tayo po ay tumayo lahat. Kunin po natin ang ating hymnal book. Buksan po natin sa page number 43. Awitin po natin ang There's Power in the Blood. Page 43, there is power in the blood. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Page 43, hymn number 43. Nakita na po? Amen. Would you be free? All the first sons and now sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. There is more
praise God, manatili po tayo nakatayo. Buksan po natin ang ating Biblia. So Romans chapter 2, verse 1 to 16, para po sa ating scriptural reading. Romans chapter 2, verse 1 to 16. Amen. Say amen po pag nakita na po mga kapatid. Amen. 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 Nakita na po ba? Amen. Basahin po natin ang Romans chapter 2, verse 1 to 16. Basahin po natin na salitan mga kapatid. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2 at salitan na po. Amen. Romans chapter 2, verse 1 to 16. Therefore, thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemn thyself. For thou that judgest does the same things. Verse 2. But we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things. Verse 3. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and does the same, that thou shalt escape the judgment of God? Verse 4. Or despiseth thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God is repentance. Verse 5. But after thy hardness and impenitent heart treasureth up unto thyself wrath, and against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Verse 6. Who will render to every man according to his deeds. Verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for the glory and honor and immorality, eternal life. Verse 8. But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath. Verse 9. Tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile. Verse 9. Honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Verse 11. For there is no respect of persons with God. Verse 12. For as many as have sinned without law shall also perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Verse 13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Verse 14. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are the law unto themselves. Verse 15. Which should the word of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else accusing one another. Verse 16, sabay-sabay po tayo. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ayan, tayo po yung manalangin. Dakilang mapagpala namin Diyos, aming Ama, kami po ay labis na dumadakilang sa inyong pangalan para po sa gabi ito, especially sa gawain po ngayon Panginoon sa midweek worship service and prayer meeting, Ama. Kayo pong nawa ang aming maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay at sa buong kalipunan na nandito, Panginoon, sa kapulungan na nandito, Panginoon. Naway pangunahin niyo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po nawang pumilos sa aming Panginoon, magbigay ng kalakasan sa aming espiritual na kami po ay patuloy na lumago, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Samahan niyo nawa kami, Panginoon, sa oras na ito at anumang karumihan sa aming mga puso, mga pagkakasala, mga pagkakamali namin, Panginoon. Ito po ay mailapit namin sa iyo nang sa gayon hindi po ito maging hadlang upang matanggap po namin ang pagpapala mula sa inyo pong salita. Naway pagtabayan niyo po kami at gabayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng pangangatawan namin, Panginoon. Palakasin niyo po kami spiritual, bigyan niyo po kami ng talino
lalong higit sa lahat sa pakikinig po ng inyong salita. Panginoon, i-bless niyo po ang inyong pong tagapagsalita kay po kumilos sa kanyang buhay, kay pinabigay ng talino, Panginoon, kalakasang physical at spiritual. Naway gabayan niyo po ang aming buong gawain, samahan niyo po kami hanggang matapos at pagpalain niyo po bawat isa narito na naglaan ng oras at panahon para po sa inyong gawain. Muli, binabalik po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Ngayon po bahala lumabay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. At buksan natin ang ating hymnal, page number 63. Awitin natin ang Stepping in the Light. Page number 63. Stepping in the light, trying to walk. Nakita na po? And the first stanza now, sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow the Savior in me. Taking a life that is blessed and example. Happy, oh happy, the souls that we praise. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, wearing clothes of light, resting from those days when we was needed, when we are tempted to turn from the rain, rising beyond that is known to defend us. Happy, our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy and love. Longing to be more than grace to you. Happy, oh happy, our journey along. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. Trying to walk in the steps of the Savior, onwards to love, like the fire of light. When we shall see the King in His beauty, happy, oh happy, our praise to His How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. Amen. Amen. At awitin naman po natin ang There's a Welcome Here. At kamayan po natin ang bawat isa, bawat kapatiran. Amen. There's a welcome here and bigay ng buhay. Ready to say, there's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Come on. Come here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay, Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Amen, praise God. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kapagdan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Alam niyo po, mga Kristiyano ay masasaya. Amen. Kaya dapat huwag natin kakalimutan ang kamayan. Amen. Pagkakamustahan sa bawat isa. Amen. Praise God. So wala pong may birthday ngayong week, no? Ikaw? May birthday mo? Ha?
tagal pang bukas na. Amen. Praise God, no? At dapat po tayo sa ating announcement. Minamahal na kapatid, ito po pala yung nabili nating aklat para sa mga kids. So, dami niyang kwento. Yan, magagamit natin yan. Bible story. And may prayer din siya. May guide siya ng prayer. Bible study and prayer for kids. So, pwede po natin magagamit ito mga teachers. Amen? Mga teachers ng ating children church and good news class. Okay? So, may tawag doon, naghahanap pa ako ng another book para mas mapalago natin yung children ministry natin. Okay? So, pag-pray natin yan, yung provision ng Panginoon. So, meron pa akong pinag-pray na book para preparation natin sa next year yung ating DBBS. Yan, sa bakasyon. So, may nakita akong libro na magagamit natin. At yung other books para sa kids. Amen? So, yan po yung pinag-investan natin para magamit sa gawain ng Panginoon. At meron pa akong in-order na book na Baptist Polity. So, para naman yun sa ikaayos ng gawain. Okay? Governance ng church. Yan, yung mga nakalagay doon. What is the duty of ladies sa church? And yung pag-aaralan natin yung lahat ng mga yan. What is the duties of men? Duties of youth? Yan, pag-aaralan natin lahat ng mga yan. Nandun sa aklat na yan. So pag-pray natin, di pa siya dumadating. Mga 3 to 5 days pa. Okay? So pag-pray natin lahat ng needs ng church. Ano nga pala? Happy Teachers Month sa mga teachers. Amen? Ngayon, nakalimutan yung teacher din yung mga nandito. Ayan, no? Si Teacher Jazz, Teacher Noemi, si Teacher Tim, si Teacher Kim. Yan, mga teacher yan, mga nagtuturo yan eh. Si Preacher Jason, si Preacher Lex. Diba? Mga teacher yan. Si Teacher Aljon sa music and Teacher Jimmer sa music din. Amen? So, Happy Teachers Day. Amen. Pag-pray natin yung mga yan na patuloy na lumagok sa gawain ng Panginoon. Okay, magpatuloy at maka-impluensya sa bawat isa sa atin that someday, okay, hindi lang sila yung nakikita natin na nagsiserve, nagle-labor. Diba? Maging tayo rin. Amen? Naway desire natin ay dumating sa buhay natin, mag-labor din tayo someday. O kaya, pabilisin natin, di ba? Malay nyo, next year, dumating na ang Panginoon. Di ba? So, pag-pray natin upang makaabot tayo na makita tayo ng Panginoon na naglilingkod sa kanyang gawain. Amen? So, ngayon po mga minamahal kapatid, dadako po tayo sa ating prayer meeting, mga minamahal kapatid. Okay, ito po. As, hindi po pala nasend yung ano, no? So, I will send it to you again. Yung prayers natin. Send ko po sa messenger. Wait lang. May dadagdag lang. Pray po muna tayo. HIV. Wala pa kasi tayong monitor. Ano tawag natin dun yung gaganapin natin sa December? Ayan, Thanksgiving. Pag-pray din natin yan. Sa December yan, Thanksgiving celebration natin. Pasasalamat natin sa Panginoon. Okay, at sa December, mayroon din po tayong, mga kapatid, December 1st Sunday of the month, December, mayroong competition po na magaganap doon sa Livingstone. So, tayo pong magko-compete, di ba? Dito sa mission at doon sa Livingstone. May ano po yung mga category? Bible quiz. Ayan, isa po yan, Bible quiz. So, kaya kasali tayo doon. Mag-Bible quiz tayo. Tapos,
Yung isa ay, ano ba yung isa? Memory verse. Paramihan ng memory verse. Ayan. So kaya mag-practice na tayo, mag-memory verse. Ay pinapasa namin verse sa inyo, pwede nyo kabisaduhin yan. Tapos, meron din sa music. Sa music naman, yung choir, yung instruments. Ayan, mag-instrumental tayo dun, mag-orchestra. At the same time, yung choir. And then may magsusolo. Sino kayong pwede mag-solo? At mayroong magpo-quartet. Ayan, sino yung magpo-quartet? Pag-pray natin yan. Nalagay natin dito December. Isulat ko lang. Hindi ko nalagay. Ayan, pag-pray natin yung mga yan. So, send ko na. Mga kapatid, pag-pray natin to, isa-isayin natin. Pati yung mga, mamaya isa-isayin natin. Kung maaari mga kapatid, huwag mo siyang lalaktawan. Pag-pray natin lahat. Yan, sinend ko na po. So, basahin natin. Ano po yung mga pag-pray natin? Ito po, pag-pray natin yung pray for our country. Pag-pray natin yung ating bansa, yung kapayapaan. At pag-pray natin yung mga bilihin bumaba. Amen? At pag-pray natin yung mga officials ng bansang Pilipinas. Yung president hanggang sa pinakamababa na namumuno, mga namumuno sa ating bansa. Pag-pray natin yung mga yan. Amen? Upang maging maayos ang kanilang puso, ang kanilang isip. Pag-pray natin na hindi sila makagawa ng mga masamang bagay tulad ng korupsyon, di ba? Yan yung puso sa ating bansa. Pag-pray natin sila, okay, pangunahan sila ng Panginoon. Pag-pray din natin yung salvation ng mga kababayan nating Pilipino. Amen? And then, let's pray for Israel, ang bansang Israel. Pray for financial needs ng members, bawat isa, pag-pray natin. Okay? Pag-pray din natin yung needs ng church. Ano yung needs ng church? Chairs, hymnal books, piano stand, and music sheet stand. Yung sa piano, pag-pray natin yan. Children's book. So, pray natin yan. At nag-pray din ako for another book na magagamit natin sa gawain ng Panginoon. And pag-pray din natin yung church building, di ba natin? Pag-pray natin ngayon pa lang na magkaroon tayo ng church building na mabibili natin. Amen? O kaya may magbibigay, di ba? Ngayon sa mga Baptist, maraming nagbibigay ng lot, lupa. Tapos minsan may bahay. Kaya pag-pray lang natin, pag kumilos yung Panginoon, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Pag-pray din natin yung tricycle. Kung anong kalooban ng Panginoon. Bigyan tayo ng wisdom ni Lord kung anong tricycle at kung paano natin ito gagawin. Amen? And pray for protection sa bawat isa. Mag-iingat sa mga estudyante pumapasok. Pag-pray natin. At pag-iingat sa karamdaman, sa mga masamang bagay. At healing sa may mga karamdaman. Sino pong may mga sakit ngayon? Sakit sa bulsa. May pilay ka saan? Magaling na si ate mo. Kapilay. Bakit ka napilay? Sige, mag-pray natin si Brother Nacho na pilay ito. Kulog mo. Kailangan mo na tanggalin niya kulog mo. Okay, sige, mag-pray natin. Sino pa po may isa kayo? Si Mami Jo, tuloy natin mag-pray sa kanyang karamdaman. Tsaka si Baby Amara, okay? Patuloy ng miracle ni Jesus Christ diba, sa buhay ni Baby Amara. Amen? At sa may iba pang karamdaman, pag-pray po natin. And let's pray for baptism. So, pag-pray natin kung kailan yan. Ako nga pala na si Danjo. Kailan ka ba hindi pumapasok, Danjo? Pumasok na ako. Pumasok ka na?
Papasok ka bukas. Sa Biyernes. Sabado. Ha? Okay, sige. Pag-pray natin yan. Ang baptism natin. Then next, pag-pray natin yung mga missionaries around the world. Pag-pray natin sila. Pag-iingat, protection, guidance, provision sa kanila ng Panginoon. Amen? And pag-pray din natin yung mga ministries natin. Ano po yun? Soul winning sa October 16 po. Next week, Sunday, magkakaroon tayo ng soul winning. Pag-pray natin yan. Lahat po tayo. Sa hapon po. Okay? Kaya mag-prepare po tayo noon sa araw na yun. Okay? And pag-pray natin yung mga Bible studies. Kamusta ang Bible studies nyo this week? Napuntahan nyo ba? Okay? Patuloy lang mga kapatid. Pati yung Good News class. Patuloy lang. At mag-invite tayo sa gawain ng Panginoon. At yung youth service natin and ladies devotion sa pag-pray natin. Diba sa Sunday may meeting tayo. May plano, gagawa tayo ng mga plano natin sa susunod na mga buwan. Okay? At sa plan natin for the month of January. Okay? So yun po, pag-pray natin yung Children's Church. Ano po yung Children's Church? Yung mga kids po yan. 10 years old below. Taon ka na tayo, Joe? 13? Ayan. So mga 10 years old below, papuntahin natin dito, pwede tayo mag-invite, okay? Malaking tulong po yung Children's Church kasi nandyan po yung foundation, yung mga kwento sa Bible. Okay? Alam niyo po si Pastor, ako'y bunga ng Children's Church. Diyan ko nalaman yung mga kwento sa Bible. Kaya kayo kung gusto niyo mga mamis, pwede rin kayo pumunta. Sasayaw din kayo. Ayan. Ano po yan? Anong oras nga po yan? Before 8:30. Okay? And worship services natin, midweek service, and ang ating Sunday worship service. Amen. Pag-pray natin. At pag-pray din natin yung church revival. Magkakaroon muli tayo sa November. Pupunta ulit tayo dun sa Livingstone. And yung campus ministry or classroom evangelism, pag-pray natin yan kung kalooban ng Panginoon na maganap. Pati yung competition natin sa December. Okay? At pag-pray din natin spiritual growth and maturity ng bawat isa mananampalataya, bawat isa sa atin, pag-pray natin. Then, church vehicle, so nakalagay naman dito. Commitment. So by the way, mga kapatid, pwede na pala tayo mag-start ng ating mga commitments. Church vehicle and ang ating faith promise commitment. Amen? At pag-pray din natin yung church workers. So mag-pray tayo na sa mga susunod na pagkakataon, may mga mananampalataya dito na magsuko ng buhay, mag-aral sa Bible School, amen? Maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. So ito po yung mga missionaries na sinusuportahan natin financially and prayer. So wag lang natin sila suportahan financially. Ang pinaka-iso sa Arthur Hernandez, ito po ang target nila ay China. Si missionary Januario, Israel. Si missionary Van Sorsing sa Thailand. Si missionary Yong Xiong, Laos and Thailand. Si missionary Zama, Malaysia. Si missionary Bin, Cambodia. Si missionary Adams sa Ghana, Africa. Si missionary Jaire Matembo sa Canada. Si missionary Mildred Agunod, ito po ay sa Mexico. Hindi po Mexico, Pampanga, sa Mexico, US po. And yung Logos and Mission Partnership Partners. Yung mga nariyan po sa Logos or sa LAM, 22 missionaries po yan, na mga Korean. Okay? Pure Koreano po sila. Nagkalat po sila sa iba't ibang panig. 4 po yata yung nasa Pilipinas nagmi-mission. Okay? At pag-pray natin na
may makapag-preach dito na isa sa kanila, yung sinusuportahan natin, yung mga foreign missionaries. Kasi isa-isa na silang umaalis ng bansang Pilipinas. Kasi nakakaipon sila. Ang ginagawa po kasi nila, nag-iikot po sila sa buong Pilipinas sa mga Baptist church. Tapos, yan, sinishare nila yung burden nila sa mga church. Nag-report sila kung paano yung gagawin nila dun sa ibang bansa. And at the same time, yung church tayo, magbibigay tayo ng financially support. So, yun po yung iniipon nila. Siyempre, kailangan nila ng pang-hotel doon, titirahan nila, apartment, kailangan nila ng pagkain, pambayad sa kuryente, sa tubig, tapos mag-renta pa sila ng facility. Tapos, yung ticket pa sa aeroplano. Kaya napakalaki ng gastos. Kaya yung ibang missionaries, matagal sila bago makaalis. Diba? Mga 2 years, yan, 1 year. So, napakatagal dahil nag-iipon pa sila. So, may mga bagong missionary ngayon, saglit lang. Kasi bakit namumulat na yung mga church na magtulungan upang, alam niyo po, nasa prophecy kasi yan. Kapag yung bansang Israel ay naabot ng tuluyan ng gospel, diba? Yung Pilipinas gagamitin yan sa pagbalik ng gospel. Kasi nawala yung gospel dun doon ang galing sa Israel. Nawala doon. So, kailangan maibalik yun. Okay, pag natupad na yung prophecy na yun, diba, isa yun sa sign ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag-pray natin yan, na magkaisa yung mga Baptist. Amen? At pag-pray din natin, may bago tayong pinag-pray na missionary. Nakalimutan ko, hindi ko nakuha yung pangalan. Jewish missionary siya, yung pinasa ko sa GC. Okay? Ang target niya, sa US yata siya, pero ang target niya mga Hudyo. Okay? Kasi yung mga Hudyo, mga kapatid, nagkalat sila ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi nagkaroon ng persecution sa Israel before. Ngayon, umalis sila doon. Parang yun nangyari sa Afghanistan ba yun? Yung may mga sumakay ng aeroplano, tapos talaglag, sumabit sa gulong, tapos talaglag. Ganun po yung nangyayari. Ganun po nangyari sa bansang Israel nung time na yun. Umalis sila ng bansa nila kasi may mga terorista, may mga pumapatay sa kanila. So, ganun nangyari, kaya umalis sila sa bansa nila. Ngayon, ang mission ng mga missionary, sila ay makabalik ng kanilang bansa. Amen? So, pag nangyari yun, ay isa yun sa mga sign ng pagbabalik ng Panginoon. Sige po, pag-pray natin yung missionary na yan, yung Jewish missionary, masuportahan natin siya ngayong October. Okay? Umpisahan natin kahit sa maliit na halaga. Amen? So, ngayon po, magkaroon po tayo ng kaunting katahimikan for 5 to 10 minutes. Huwag po tayo magmadali. Pag-pray po natin lahat ng ito. Ilapit po natin sa Panginoon yung mga yan. Okay, let's start. Prayer. Kahit mga bata, mag-pray. Okay, mga kabataan, mag-pray. Pumikit, yumuko. Tumulog sa Panginoon.
Loose sound. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat muli. Amen. Huwag naman yung prayer ah. Tayo lahat po ay tumayo ulit at awitin po natin ang kahit na kubo. Kahit na kubo. Alam niyo po yung bahay natin dito hindi kubo. Mga nakasemento tayo. Pero sabi dito kahit na kubo. O dahil sa langit, meron naman tayong pasyon. Amen po? Amen. Kahit na kubo. Page 95. Sa huling, ay sa Tagalog po. Ang Tagalog version ng Mansion Over the Hilltop. Page 95, kahit na kubo. Nakita na po? Yan. And the persons now sing, kahit na kubo, ang aming tahanan, dito sa lupa, may kasiyahan, pagkat sa langit, may nalibay, nakahariyan, lindong lantan, on the verse now, ako'y may bahay, na hindi masisira, doon sa langit, na walang hanggan, walang hapis, at langit sa iwan, sa piling ng Diyos, na mayaman sa kanyang kahit sa buhay, na ito'y mahirap, ay kusang sapat, hanggang sa hiling, tirang tiyak, doon sa langit, ako'y may lahat, ako'y may bahay, na hindi masisira, doon sa langit, na walang hanggan, walang hapis, at langit sa iwan, sa piling ng Diyos, na mayaman walang maawa, sa kalagayan ko, pagkat sa langit, ang aking kumot, pansamantalang, naglalangbay dito, hanggang bumalik sa malasyo. Ako'y may bahay, na di masisira, doon sa langit, na walang hanggan, walang hangis, at langit sa liwan, sa piling ng Diyos, na mayaman. Amen. Amen. Tayo po makakaupo na mga kapatid at tayo po idadako sa ating giving sa pagbibigayan ng ating tithe and offering. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti siksik liglig at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kantungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayong muling susukatin. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen? So, pag-pray natin.
ating Brother Japet. Mag-pray muna natin. Okay? Pray natin ang ating giving sa gabing ito. Dakilan ko pagpala namin Diyos, aming Panginoon. Salamat pong Ama, muli sa pagkakataon na kami po'y makapagbibigay sa inyo pong gawain, Ama. Pagpalain niyo pong bawat isa na pagbibigay. At tulungan niyo po ang bawat mananampalataya na pagpalain niyo rin po kanilang buhay nang sa gayon ay makapagbigay sa inyo pong gawain sa ikalalago at ikalalaganap ng inyo pong salita sa lugar na ito. At sa bawat sulok, Panginoon, na aming pupuntahan, ito po'y magiging nagamit-gamit, Panginoon, para lamang po sa inyong gawain. Naway ito po'y maging pagpapala sa inyong pong gawain, maging sa inyong lingkod, Ama, sa missionary, Panginoon, at Panginoon, ito po'y maging kagamitan namin sa mga bagay na dapat po namin gastusin, Panginoon, para po din sa mission, mga expenses, Panginoon. At tawag, i-bless niyo po ang mga mananampalataya, kanilang mga negosyo, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Ipagpalain niyo po bilang pagtatapat nila sa inyo pong pagbibigay. Bless niyo rin po ang aming faith promise, commitment, maging ang church vehicle commitment, Panginoon. I-bless niyo rin po ito. At tulungan niyo kami na makapagbigay, makapag-commit. And Lord, we know na kayo po ang magbabalik, Panginoon. Kayo po mag-reward sa mga mananampalataya na tapat na nagbibigay at nagbabalik sa iyo, Ama. Hindi, Ama, inataas namin itong pagbibigay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpalain po ng Panginoon ang mga pagbibigay. And mag-pray natin, mga kapatid, na tayo ay maging pagpapala sa gawain ng Panginoon. Meron po bang special number? Amen. Praise God. God bless po sa bawat isa. At awitin po natin yung isang stanza ng bago sa ating mensahe sa gabing ito, yung page number 93. Sa Tagalog po. Amen. Saan mo na ba? May galak ang maglingkod kay Kristo. Awitin po natin ang first stanza. Amen? Maligaya ang kay Kristo, ready begin. Maligaya ang kay Kristo, maglingkod at malangan. May papuri na sa puso, bawat oras at araw. May galak. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Amen. May galak ba ang bawat isa? Amen. Ayan, nawal. Palaging may galak kapag pupunta ng gawain ng Panginoon, no? So, umaga pa lang, excited na sa gawain ng Panginoon. Amen? And dapat maging attitude natin upang maging katanggap tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pag worship service natin, Sabado pa lang, nakaprepare na yung mga gagamitin mo. Di ba? Magpapakita yan ng excitement and ang priority mo sa buhay mo ay ang Panginoon. Amen? So, hindi na po natin patatagalin. Tawagin na po natin ang ating mensahero sa gabing ito. Ay si Richard Jason Gamba. Siya pong maghahatid ng salita ng Diyos sa gabing ito.
Mic test. Magandang gabi po sa ating lahat. Matamlay. Amen. Pag matamlay yung boses talaga na nagsasalita, matamlay. Okay. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa pagkakataon ng mga nakadalaw. Ako po ngayon ay nag-full-time doon kay Pastor Badua. Kaya may maraming beses na hindi niyo po ako makakasama. Na-miss niyo po ba ako? Ay, hindi naman po. Nag-a-assume ito. Okay po. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa ay maging handa na ang puso natin. Ihanda na po natin especially ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ako lang ay mensahero at hindi po sa akin galing ang message. Ako lang po ay magiging katuwang nyo na pag-aralan yung salita ng Diyos. Ngunit kayo po mismo ay dapat mag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa ang gabi ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Inaanyayaan ko na po ang lahat na magsitayo. Basahin ang ating Biblia. Isang verse po ang ating babasahin. Ang pinakaunang libro ng Biblia kung saan nandito po lahat ng tinatawag na origin o yung mga pinagmulan. Pinagmulan ng universe, pinagmulan ng kasalanan, pinagmulan ng pagbagsak, pinagmulan ng kaligtasan ng tao. Ang Genesis. Basahin po natin sa Genesis chapter 4, verse 4. Nakita na po ba lahat, mga kapatid? Amen po. Basahin po natin ang sabay-sabay. Genesis 4:4. Ready, begin. And Abel, he also brought up the firstling of the flock and of the fat thereof. And the Lord has returned unto Abel and to his offering. Amen. Manalangin po tayo sa gabing ito sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito. Patuloy niyo po kami turuan, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba. Lahat po kami, maging po sa inyo pong banal na harapan. Nagpapakumbaba kami, nabigyan niyo po kami ng blessing ng iyong pong pagpapala ng iyong pong salita. Nawa, Lord, makuha po natin ang sustansya nito ang aming tatalakay mula sa inyong pong kasulatan. Ang dinanais po namin ay ang kalooban mo. Hindi nawa manaig ang sarili naming kalooban. Ituwid niyo po, Panginoon, kami kung kami po ay may maling pinag-aralan o maling nasaliksik, Lord. Tulungan niyo po kami na maitama lahat ng aming ginagawa dito sa aming church, Lord. Nadalain ko po na maging blessing po lahat ng aming pag-aaralan at na, Panginoon, hindi po kami umuwi ng walang laman, kundi, Panginoon, ay umuwi po kami ng punong-puno. Ikaw po dapat papurihan at dapat takilain sa tanging pangalan na Jesus. Amen. Maaari na pong makaupo pong lahat. Ang title po ng ating pag-uusapan ay ang karapat-dapat na paghahandog. Karapat-dapat na handog. Ano kaya yung karapat-dapat na handog sa ating Panginoon? Ano kaya yung tinatanggap niyang handog? Ano ba yung handog muna? Maaaring sabihin natin sa Old Testament, ito yung anumang bagay na binibigay nila sa Panginoon. Especially kapag sinabing sa temple o sa tabernacle, ang ginagawa po nila doon ay nagkakatay po sila ng hayop at ito po ay sinusunod po nila at yun po, mabango yun sa pang-amoy ng Panginoon. Yun po ang tinatanggap na handog ng Old Testament. At makikita po natin dito sa ating kwento ay matutunghayan natin ang kwento ni Cain at ni Abel. Diba? Ito po yung anak ni Eva at Adan, ang pinakaunang mga tao. At dito po matutunghayan natin ang mga unang paghahandog na ginawa sa kasaysayan ng mga tao. At ang unang pagpatay, the first murder. Sa paano parang kaya humantong sa kamatayan ng ating kwento. At ano naman ang ginawa ng Diyos? Ano kaya yung naging dealing ng Diyos sa taong ito? At yung pinatay, ano kaya yung dealing ng Diyos sa kanya? Kaya naman po makikita natin na
gaano ba kahalaga yung paghahandog sa atin. Sa modernong panahon mga kapatid, especially dito sa church, kung salitang paghahandog lang, alam na natin yung paghahandog, siguro una natin maiisip ay yung tithes and offering. Maaari mo rin ihandog yung pagkanta mo sa choir. Diba? Maaari mo rin ihandog yung pag-attend mo dito. Yan, paghahandog na po yan, yung naka-attend po kayo. Bakit? Naglaan po kayo ng oras. Diba? Maaari may gagawin kayo ngayon, ngunit isinantabi nyo yun. Diba? Yung other term na paghahandog sa English ay sacrifice. Diba? From the word sacrifice, may sinakripisyo ka. Imbis na matutulog ka ngayon, imbis na mag-aaral ka ngayon, imbis na may gagawin kang project, imbis na gagala kayo or anything, nagsakripisyo ka. Kinancel mo lahat yun at umattend ka dito. Diba? Yun ang paghahandog. Imbis na may gagastosan ka sa pera mo, mag-i-enjoy ka, ngunit tinabi mo yung tithes, binigay mo sa Panginoon. Sacrifice yun. Nagsakripisyo ka eh. Nagbigay ka eh. So, malino na po ba yung paghahandog? Yun po yung paghahandog. Sa Old Testament, ganun din po. Pero mo, maghahandog ka ng buong tupa. Alam niyo po, kahit na maraming silang tupa, ay mamahalin yun. Pero mo yung buong tupa, pangkain na yan ng isang malaking pamilya. Ngunit ihahandog lang nila. Di ba malaking paghahandog yun? Malaking kabawasan yun sa kanilang ari-arian. Meron naghahandog ng baka, meron din manok, diba? Merong ibon. So may kita natin, pag sinabing paghahandog, tila merong nawawala sa iyo at ibinibigay mo sa Panginoon. Ganun po yung paghahandog na sinasabi po dito. Nakita natin sa ating kwento, meron ditong dalawang naghandog, si Cain at si Abel. Ngunit alam niyo po ba, dalawa rin yung approach sa kanila ng Panginoon. Kung titignan natin, kung nanamnamin natin yung verse na ito, sa unang puntos, sa number 1 point, makikita natin na may dalawang naghandog. Diba? Bakit kaya nila kailangan maghandog? Una, sub-point, dahil sila po ay may kasalanan. Diba? Nakikita nyo yung unang pagtatakip ng kasalanan kay Eva at Adan nung sila ay nagtakip ng kanilang sarili mismo dahil nakita nila na sila ay hubad. Ngunit alam nyo, yung Panginoon, tinakpan sila ng damit ng tupa, diba? Damit ng hayop. Yun po yung pantakip nila. Dahil sa pantakip sa kanilang kasalanan. Doon na po nagsimula yung pagtatakip sa kasalanan. Diba? Yung sacrifice para sa kasalanan mo. Iba naman yung offering, yung dahil masaya ka, mag-offering ka. Iba naman yung pantakip sa kanilang kasalanan, yung sin offering na tinatawag nila. So may kita natin yung Panginoon, gano'n yung dinicide niya. Ngunit pagdating dito po sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold their truth in unrighteousness. So yun po yung kanilang tatakpan, dahil meron po silang kasalanan. Yung letter B subpoint po, the revelation of God acceptance. Diba? Yung pinakita ng Diyos kung ano yung gusto niyang pantakip sa kasalanan. Yung unang tinakpan ni Eva at Adan, yung kanilang sarili sa pamamagitan ng mga dahon, ayaw po yun ng Diyos. Kaya pinalitan nila po yun na balat ng hayop. Yun po yung gusto ng Diyos na pantakip. Diba? Merong will ang Lord. Hindi mo pwedeng sundin yung sarili mong will. Kasi pag sinunod mo yung sarili mong will, papalpak yun. Pag sinabi mo, sa ganitong paraan ako, diba? Sa ganitong paraan ako magsisimba, sa ganitong paraan ako maglilingkod sa Diyos, nasa bahay ka lang, ayaw mo umattend sa church, diba? Sariling will mo yan. Yung sasabihin mo, kahit may oras ka naman umattend, diba? Alam ko naman na may mga time talaga na emergency. Pero may mga time na nasa bahay ka lang at may kakayahan ka,
sariling will mo yon, nasasabihin mo, kaluluguran naman ako ng Diyos, magpupuri na lang ako mag-isa, kakanta na lang ako mag-isa. Akong tutusin ay hindi naman natin nagagawa. Hindi po ba? So may kita natin dito kung ano yung kalooban ng Diyos na gusto niya. Yun po yung dinidiin po dito. Merong gusto ang Diyos na ipagawa sa atin. At alam niyo po ba yung mga gusto ng Diyos na ipagawa sa atin ay nandito na po. Ito po yung pinakasinusunod natin. Kaya po lahat ng ginagawa natin sa church, hanggat maaari ay sinasaliksik natin yung banal na kasulatan. Sinasaliksik natin. Ano ba yung kalooban mo doon? Ba lagi tayong nauuhaw? Ano ba yung gusto mo, Lord, sa amin? Paano ba namin ito gagawin? Sinasaliksik natin ang sinasaliksik. Alam naman natin na hindi may iwasan yung pagkakamali. Hindi po ba? Ngunit ang kagandahan nito, meron kang pagkaasam na sundin yung will ni Lord sa buhay mo. Yung sundin yung gusto niya sa buhay mo. Kasi nga pag sinunod mo yung sarili mo, tulad ni Eva at Adan, magiging palpak. Diba? Kinain nila yung prutas, nagkaroon sila ng kalayaan. Kalayaan na gawin yung gusto nila para sa sarili nilang paraan. At yun, doon na nagkawin-dawin daw ang history ng tao. Ngunit kung sila ay nanatili sa kalooban ng Panginoon, maayos ang lahat. Walang problema. Walang manilikhang kahit anumang problema sa ating kalagitnaan. At ayun po ang gusto ng Diyos. Una po, sa dalawang naghandog, sila po ay dapat magsakripisyo sa kanilang kasalanan. Letter B, ang gusto ng Diyos na paraan, yung God's will. Ba, merong proper will of God. Kaya naman sa number 2 point, ang dalawang handog. Kanina yung dalawang naghandog, baka malito kayo yung tao yun, dalawang naghandog. Kaya naman po yung dalawang handog. Ano yung hinandog nila? Ano yung sinacrifice nila? Ano yung binigay nila sa Panginoon? Una makikita natin si Cain. Diba? Ito yung panganay ni Eva at Adan, lalaki. Okay? Lalaki po. A. Ito po yung hinandog niya kasi siya po ay nagtatanim sa lupa. Kaya hinandog niya po ay ang prutas. Diba? Okay? Yung halaman. And unto Adam he said, because thou art hearkened unto the voice of God, and hast eaten unto the tree, and which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Curse in the ground for the sake in the sorrow that thou eat of it all thy days of my life. Nakikita natin sa Genesis 3 pala, ay sinumpa pala yung lupa. Diba? Ito po ay sinumpa. Kaya dito po makikita natin na hindi to will ni Lord na yung paghahandog nila dati ng Old Testament time. Diba? Dahil yung will ni Lord ay yung inosenteng hayop ang ihandog. Kaya kung pag-aaralan natin kung bakit ni-reject ang handog ni Cain, dahil ang lupa ay may sumpa. Pangalawa po, siya po ay naghandog na hindi will ni Lord o walang pananampalataya. Tignan po natin sa Hebrews 11:4. Yung cross-reference ng kwentong ito. By faith, Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God testified his gift, and by it, he being dead yet speaketh. Makikita natin yung sacrifice ni Cain ay hindi na nakalugod sa Panginoon. Mas in-honor ng Diyos yung sacrifice na kanyang kapatid na pangalawang lalaki, si Abel. Diba? Si Abel. Nakikita natin dito, pag binaba nyo tama. Opo. Yun po yung makikita natin yung unbelief niya. Kapag tayo ay nagsasacrifice, dapat tayo ay nananampalataya. Kaya kung titignan natin yung kay Abel, ano yung hinandog niya? Genesis 4:4, yung binasa natin kanina. The firstling of the flocks and Abel, and also brought of him firstling of flock of the fat thereof, and the Lord has respect unto Abel and to his offering. Diba?
Yung binigay ni Abel ay yung tupa. Yun po yung gusto ng Diyos. Yung tupa po ay inosenteng hayop. Diba? Sila po ay malinis na hayop. Diba? Meron po kasi madumi at malinis na hayop. At ito pong tupa ay malinis na hayop. At ang binigay pa po ni Abel ay yung the best. Ito po yung pinakamaganda, yung pinakaunang anak ng isang hayop. So, makikita natin dito na si Abel ay nagbigay ng the best. Kaya siya ay more excellent than Cain. Diba? Mas maganda yung binigay ni Abel. Alam niyo po kasi, tama na naman po yung ginawa ng Panginoon. Siyempre kung merong nagbigay ng the best, mas i-honor yun kasi pinagpaguran niya yun. Kumbaga pinagsikapan niya yun. Kumbaga mas malaki yung sacrifice niya dun. Kaya naman mas in-honor siya ng Diyos. Di ba karapat dapat lang yan? Hindi yung, di ba yung nagbigay ka na nga ng the best mo, hindi ka pa in-honor. Di ba pangit naman po yun? Kasi bakit ka pagaganahan na magbigay ng the best mo kung hindi naman pala in-honor? Alam niyo po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, dapat po binibigay po natin yung pinaka-the best natin pala. Sa linggo, dapat pinaplansya mo talaga yung ano mo, yung damit mo. Pero sila Danjo, nagne-necktie na. Very good. Si Nathan, nagne-necktie na. Kahit kulog-kulog yan, at least naka-necktie. Di po ba? Bigay po natin lahat ng all-in natin. Alam niyo po kami ni Brother Andoy, nag-decide kami na mag-full-time para supportahan ng church. Noong dati, nung nag-work pa ako, alas 4 ako gumigising, alas 10 natutulog. Kaya sinabi ko sa sarili ko, pag ako ay nag-full-time, dapat ganun pa rin ang routine. Dahil ako ay magtatrabaho na sa church. Diba? Tatrabahuin ko yung mga trabaho na. Alam niyo po, pag gumising ka ng alas 4, alam niyo po ba kung gaano kasakit yung ulo mo? Masakit po talaga yun. Alam niyo po ba kung gumising ka ng alas 4, kung gaano ka nakikipaglaban sa kama? Nakikipagsuntukan ka sa kama para lang magising. Alam niyo po ba kung gaano kahirap yung sitwasyon na ikaw ay maraming problema at ikaw ay babangon muli? Ngunit alam mo, pag inisip mo kung ano yung gagawin mo, ano yung halaga ng gagawin mo sa araw na yan, ikaw ay babangon. Kung gaano kahalaga yung importansya, yung mga gawain mo sa araw na yan, especially kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, ikaw ay babangon. Hindi ka papayag na matalo ka sa araw na yan. Pipilitin mong manalo. Kahit na ikaw ay mga negative thoughts, ikaw ay may mga problema, ikaw ay may sakit, kahit na ikaw ay puyat, kahit ikaw ay, alam mo yun, punong-puno ng mga negatibong tao sa paligid mo, ikaw ay babangon pa rin. Diba? Kahit ano man ang mangyari. Alam mo kung alam mo yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yun. Especially sa ating gawain, alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo. Alam mo yung dahilan ng sakripisyo mo, ibibigay mo yung the best. Ganun po yung ginawa ni Abel. Kilala niya yung Diyos niya. Kilala niya yung pinaglilingkuran niya. Alam niya na dapat the best yung ibigay. Kaya sabi ng Bible, siya po ay mas nagkaroon ng excellent sacrifice kaysa sa kapatid niya si Cain. Okay? Makikita natin dito, siya po ay nag-offer ng may pananampalataya. Merong pagtitiwala. Babalikan po natin yung Hebrews 11:4. By faith, Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain. Okay? Makikita natin na yung sacrifice ni Cain ay hindi naman binaliwala ng Panginoon. Nataon lang na mas excellent yung sacrifice nitong si Abel. Diba? Mas excellent dahil binigay niya yung the best. Binigay niya yun ng may pananampalataya. Meron siyang pagtitiwala sa Diyos. Diba? Tayo dito siguro nararanasan niya na, ibibigay ko ba to? Wala akong panggastos. Diba? Ibibigay ko ba to? Meron ka ng doubt. Naki-question na yung pananampalataya natin. Ibibigay ko ba yung oras na to sa Panginoon?
Diba? Pumapasok na yung doubt. Kaya naman yung mga doubt na yan, binabawasan natin yung pananampalataya natin. Sige, sa linggo na nga lang. Ayaw ko na sa prayer meeting. Binabawasan mo na yung sacrifice. Okay naman po yun. Pwede ka naman magkaroon ng ganong sacrifice. Ngunit alam niyo yung mas masarap sa feeling. Yung sasabihan ka ng Panginoon ng excellent. Diba? Amen. Hindi lang yung sa school ka sasabihan ng excellent. Alam niyo, pag yung Panginoon mismo yung nagsabi sa yung excellent, napakasarap sa feeling. Diba? Napakasarap. At dito, pag binaba mo yung verse, kasi 4 yung kanina, pag binaba mo yung verse, mga kapatid, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. Diba? Hindi kailanman mapiplease si Lord kung wala kang pananampalataya. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon kung hindi ka mag-step. Hakbang. Sabi niya kay Pedro, humakbang ka, Pedro. Ano nakikita ni Pedro? Tubig. Pero anong ginawa ni Pedro? Humakbang siya. Alam niyo kung minsan marami tayong dahilan para hindi humakbang. Diba? Lagi tayo natatakot at normal po yun. Dahil tayo pong mga tao ay mga mahihina. Limitado lang po tayo. Limitado lang yung nakikita natin, yung naririnig natin, yung nararamdaman natin. Ngunit alam mo, yung Diyos na nakakita sa atin, kapag ikaw ay may pananampalataya, gagawin mo yon hindi dahil alam mo magagawa mo. Gagawin mo yon dahil naniniwala ka. Diba? Yung alam mo na malaki yung problema mo, ngunit itatawid mo pa rin. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yung ikaw ay may pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kung may pananampalataya ka, kahit yung malaking bundok ay kaya mong itapon sa dagat. Kasing laki na ba ng bundok yung problema mo? Hindi naman, di ba? Baka kasing laki lang yan na yung bahay ng langgam ay umaayaw na po tayo. Umulan pa lang ay ayaw mo na magsimba. Pag umaraw, ganun din yung dahilan mo, mainit naman. Saan lulugay si Lord doon, no? Umaraw, umulan ay ayaw magsimba. Bigyan naman po natin ng magandang laban ng Panginoon. Bigyan natin ng magandang kwento. Yung buhay natin sa lupa. Pagdating natin doon sa langit, hindi ka mahihiya sa ibang mananampalataya. Yung iba doon magkukwento, ganito ang ginawa ko. Nakipaglaban ako kay ganito, ganyan. Para lang ma-share ko yung gospel. Nakipaglaban ako sa tatay niya, nag-aabol ng itak. Diba? Ganda naman natin yung kwento natin sa Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay. Mag-step up tayo ng ating pananampalataya. Humakbang tayo. Humakbang tayo ng humakbang katulad ni Pedro. Alam niyo sa mga apostol, si Pedro lang ang nakapaglakad sa tubig. Diba? Sino yung mas masarap na pili? Yung nanood o yung humakbang? Di ba mas masarap yung humakbang ka? Kakaibang pilig yan. Parang manlalaki yung ulo mo doon. Diba? Parang kikilabutan ka doon. Diba? Mas masarap yung humakbang kaysa siya nanood lang. Diba? Hindi mo pwede sabihin, kaya mo yung pastor. Ikaw na bahala dyan. Ikaw na mag-soul winning. Ikaw na mag-Bible study. Kaya mo na yan, full time ka naman eh. Diba? Magandang dahilan. Ngunit alam nyo, pag ikaw ay sumama na humakbang, mararamdaman mo yung sarap ng piling mo. Masarap pala sa piling mo. Alam nyo, yung paghakbang na yun, kung minsan nakaka-addict yun. Nakaka-addict na good sense. Diba? Na ganito pala, pag humahakbang ako na nagpananampalataya, meron palang reward. Dahil bawat pananampalataya natin, sabi doon, who diligently seek Him, sabi sa verses. Sabi doon, ano? He is rewarder of him that diligently seek Him. Amen. Mayroong reward.
Merong pagpapala. Hindi ka hahakbang ng walang kwenta. Hahakbang ka dahil meron kang Diyos. At siya yung mag-sustain sa'yo para ikaw ay patuloy ng humakbang. Okay, may kita natin dito sa 1 Samuel 15:20 ko. Obedience is better than sacrifice. Nabanggit po yung sacrifice. Ano daw yung mas higit doon sa sacrifice na yan? Yung pagsunod. Diba? Alam na ni Cain yung batas na binigay sa kanila. Siguro kwento ng kanyang tatay, nanay. Ngunit mali pa rin yung sacrifice. Alam nyo, kung magsasacrifice na natin, itama na natin. Kung tayo ay kakanta sa choir, itama na po natin. Kung tayo ay pupunta dito sa church, makinig na tayo. Kumanta na tayo. Kasi pumunta ka na eh. Diba? Ituunan natin yung isip natin. Nagsakripisyo ka na ng oras eh. Nagbigay ka na ng oras eh. Pero kung yung pagpunta mo ay wala pa rin kwenta, paano babawasan yung sacrifice natin? Kung pumunta ka na dito, dapat all in na, 100% dito na yung attention natin. Hindi mo na attention yung utang mo sa kapitbahay. Iwanan mo muna yan. Isang tabi mo muna yan. Later mo na problemahin yung pag-uwi mo. Okay? Sabi pa dito sa kahawig na verse, Hosea 6:6, I desire mercy and not sacrifice. Diba? Hindi pala gusto ng Diyos yung sacrifice eh. Yung gusto niya pala ay mercy. Sabi dito sa Matthew 9:13, ninulit-ulito ng Panginoon, but go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Okay? Nakikita natin yung isa tong misteryo na binanggit ng Panginoon. Kasi sabi niya nung una, but go ye and learn what that meaneth. Humayo ka. Alamin mo kung ano yung kahulugan na itong sasabihin ko. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? I will have mercy and not sacrifice. Ang nais ko ay ang kahabagan at hindi yung sakripisyo. Diba? Kung makikita natin, ang kahulugan nito ay yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Diba? Yung paglilingkod. Sabi pa dito, I am not come to call the righteous. Diba? But sinabi ng Diyos na I will not call the righteous. Kasi may mga tao doon na nasa paligid niya. Mga nakikinig sa Kanya. Na sa tingin nila ay matuwid sila sa paningin ng Diyos. Kaya yung una yung pasabi doon, I will not call the righteous. Mga self-righteous ang sinabihan niya po dito. Itong mga Pharisee, mga scribe, na sila po ay tutok sa Biblia. Sila po yung pinakatutok. Dahil wala pa pong Biblia ang ganito. Yung mga escriba, sila po yung copywriter na, tagasulat. Kaya kabisado nila yung Biblia. Yung mga pare, sila po yung namumuno sa simbahan. Sila po yung nag-aasikaso ng sakripisyo. Mga nag-aasikaso ng sacrifice, nag-aalay sa Panginoon. At sa tingin nila ay sila ay matuwid sa Panginoon. Ngunit alam mo, hindi nila nakita na sila ay marugi rin sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kasunod, but sinners to repentance. Nasabi ng Romans 3, lahat tayo ay hindi matuwid sa Diyos. Yung mga pari na to, mga escriba, hindi nila makita yun. Ngunit ang nais ng Diyos sa atin, yung makita na tayo ay matuwid, na tayo ay dapat magpakumbaba, na tayo ay dapat nakailanganin natin yung Diyos. Kilalanin natin na tayo ay makasalanan. Tanggapin natin ang Panginoon. Tanggapin natin siya. Patuloy. Diba? Sa araw-araw, samahan natin. Isama natin sa atin ang Panginoon. Dapat yun po yung ating makita. Diba? Yung makita po natin na I am not come, na I will have mercy and not sacrifice. Alam niyo po, ang Panginoon ay hindi niya binaliwala yung sacrifice. Hindi niya binaliwala yung sacrifice. Dahil nung una pa lang ay nahanap niya po sa atin. Yung sakripisyo natin. Ngunit kung ikaw ay gagawa ng mga sakripisyo na yan,
ikaw ay nagsisimba, ikaw ay nagtatouch and offering, ikaw ay nagbibigay ng oras sa soul winning, sa choir, ngunit mali naman yung puso mo. Diba? Mali naman yung puso mo sa Panginoon. Tila baliwala yun. Nais ng Diyos yung gagawin mo, yung mga bagay na yan, na tama yung puso mo. Na gusto mo talaga. Na gusto mo talaga siyang paglingkuran. Na gusto mo talaga ibigay yung tithes mo. Hindi dahil napilitan ka lang, hindi dahil kailangan. Diba? Kundi dahil gusto mo talagang ibigay para sa Panginoon. Amen. Diba? Yun ang gusto ng Diyos. Na kung magsasacrifice ka na lang din, dapat itama mo na yung puso mo. Dapat obedience, diba? Merong obedience, merong God's will. Diba? Hindi yung napilitan ka lang, pinilit ka lang ng katabi mo, pinilit ka lang ng mama mo, na kaibigan mo, na pumunta dito. Ang nais ng Diyos palagi ay yung bukas sa puso mo. Yung hindi pinilit yung free will mo. Hindi pinaluktot yung pusang loob mo. Kaya sa mga susunod na pagpunta po natin sa bahay-sambahan, diba? Ibigay po natin yung best natin. Bigay po natin na yung paa mo pupunta dito dahil masaya ka sa church. Dahil dito napatira. Pinapalakas ka ng po dito. But unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth in his countenance. Okay? Makita natin na hindi talaga nagustuhan ng Panginoon yung offer ni Cain. Diba? Sabi diyan, not respect. Kaya naman si Cain, siya po ay nagkaroon ng galit. At nagbago yung kanyang mukha, sabi diyan, yung countenance. Naging masama yung kanyang mukha. Yun po yung response ni Cain. At yung pangalawang subpoint mo, siya po ay nagkaroon ng kadahilanan sa kanyang puso. Sa verse 6 to 7, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Diba? Tinanong ng Diyos, bakit ka nagagalit? Bakit ganyan nakapusamot yung mukha mo? If thou doest well, shall thou not be accepted? And if thou dost not well, sin lieth at the door, and to thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Makikita natin dito na mali talaga yung naging ginawa ng Panginoon. Kasi sabi niya, kung tama ba yung ginawa mo, ay hindi ko ba tatanggapin yun? Ngunit nilinaw ng Panginoon dito na mali talaga yung ginawa ni Cain. Mali yung sakripisyo na ginawa. Nagsakripisyo nga siya, pero mali. Ganun ba yung gusto natin? Nagsakripisyo tayo ng tira-tira. Tira-tira sa Panginoon. Na kung tutusin, may kakayahan ka naman. Si Cain ay may kakayahan. Sila pala yung tao doon eh. Paano naman sila magkakaagawan, magiging mahirap tulad natin? Sila pala yung tao doon. Biruin mo sa lawak ng buong mundo na yan. Pwede kang mag-alaga ng tupa kahit 1,000 tupa pa. Kahit 10,000 tupa pa. Sacrifice mo yun sa Panginoon. Ganon ka lawak yung resources ni Cain. Meron silang kakayahan. At tayo, meron tayong kakayahan ayon sa estado ng buhay natin. Wala naman dito makakapag-offering ng 1,000,000 kada linggo. Bakit? Ito lang yung estado natin eh. I-sacrifice mo yung kaya mong i-sacrifice. Alam ng Diyos yung puso mo. Alam ng Diyos kung kulang yung sacrifice mo. Alam ng Diyos kung hindi mo ginawa yung best mo. Diba? Kung yung bata na yan nag-sacrifice ng 5, ngunit yun na yung best niya, hindi ikwentay ng Diyos yun kung 5 yun, pero best naman. Diba? Alam ng Diyos yung puso natin. Kung binibigay natin ng tama yung ating sacrifice. Okay? At alam nyo yung ginawa ni Cain sa kanyang kapatid. Pinatay niya yung kanyang kapatid. And then talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up again, Abel, his brother, and slew him,
And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. I am a brother's seed keepers. And he said, That hast thou done? The voice of thy brother blood cried unto me from the ground. Alam nyo, yung ugali ni Abel, ay ni Cain, ay nagpalabas ng kanyang tunay na ugali. Yung kanyang galit ay mas lalong lumubha. Alam mo, yung ginawa lang naman ng Panginoon ay ganito eh. Sinaway niya lang si Cain. Mali yan. Ayaw ko niyan sacrifice na yan. Di ba't pwede namang itama ulit? Ganun lang naman po yun. Tayo po pag sinaway po tayo, ang kailangan lang natin gawin ay ituwid. Para sa susunod, okay na. Ganun lang po sana yun kadali. Hindi na po niya kailangan patayin yung kanyang kapatid. Kung tayo ay nasa tama yung puso natin, mamahalin natin yung saway. Sabi ng Proverbs. Gugustuhin mo na may nagsasaway sa'yo. Bakit? Kasi pag may nagsasaway sa'yo, mas lalo kang lumalakas, mas lalo kang tumitibay. Salamat Lord sa saway na to. Salamat sa review. Salamat at natauhan ako. Salamat at naliwanagan ako. Lalo kang mas magiging malakas na tao. Dahil ikaw ay mas tumitibay, mas nagiging wise, mas nagiging matalino. Ganito lang pala yan. Ay, mali pala yan. Nagkamali na ako dati dyan. Alam ko na yung pagkakamali na yan. Iiwasan ko na yan. Ganun lang po sana kadali yan. Ngunit alam nyo, nakita ng Diyos na masama talaga yung puso niya. Pinatay ni Cain si Abel. Ito po yung unang murder na na-record sa Bible. Pinatay niya dahil nagalit siya. Dahil nagselo siya sa kapatid. Pinatay ni Cain si Abel. Ito talaga yung laman ng puso ni Cain. Siya po talaga ay may masamang puso. Gusto niya na i-accept ng Diyos yung sacrifice niya na hindi naman karapat-dapat. Diba? Mali yung puso niya. At dinagdagan niya yung kanyang kasalanan. Na tayo po, kung tayo po ay sinaway na, mas mainam po na manumbalik na tayo sa Panginoon. Mas mainam na mag-sorry na tayo. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya naman po si Abel po, makita natin sa verse 4, And Abel, he also thought of the firstling of his flock